everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Yes, welcome back to me. Oo, alam ko wala ako kahapon. Kasi po, sunod-sunod yung ulan dito sa amin, ang lakas-lakas. So, medyo, bed weather. And syempre, aside from bed weather, ganon. Talaga, pumapasok yung ulan dito sa ating recording. So, hindi ko na lang pinush. Pero, buti naman at andyan pa rin kayo. Hindi nyo pa rin ako iniiwan. Today is Tuesday. Tuesday ba? Wednesday na pala. Pero andito pa rin kayo. Maraming salamat. At kayo po ay bumisita pa rin dito sa ating munting tahanan. Kung kayo ay bago, welcome. And syempre, ako po ay magpapakilala muna. Ako po ang inyong Mama Mia, ang naghahatid sa inyo ng kwento araw-araw, hopefully, dito sa ating channel. And syempre sa mga suki na natin, magandang araw po sa inyong lahat. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited kayo sa ating kwento. Pero bago ang kwento, syempre, batian muna tayo. Hi kay Sally Buma, Ann Concepcion. Sabi niya kahapon, bakit wala kang upload? Eto na, meron na. Hi kay Pariza Carlos. Hello din kay Oznam Zenon. Maraming salamat. Hi sa asawa niyang si Michael Nunez. Hi Bebs Padilla. Maraming thank you sa'yo. Shirley Bernardo. Maraming salamat. Mary Villaber, thank you so much sa iyong pakikinig. Hello din kay Jude Gonzalez, maraming salamat. Evangeline Bautista, Gail Easy, Mary Jane Cahudo, Krisa Relia, salamat po sa inyo ng marami talaga. Analiza Manalo, maraming salamat. Romel Motia, hello po sa iyo. Hello din kay Analiza Ebat. Ang daming Analiza na nakikinig sa atin, iba't ibang apelyido. Hello naman din kay Renato Barugo from Capiz, Pontevedra. Maraming salamat. Si Tata Barugo daw pa shoutout niya. Hi Tata. Maraming thank you Tata. Hi kay Lizel Macarubo. Maraming salamat. Kanina Bisaya yan. Kanina Barugo. Ngayon, Makarubo. Hi naman kay Jelmar Villaos. Maraming salamat sa iyo, Jelmar. Hello daw from Ginayangan, Quezon. Maraming thank you po sa inyo. Hi kay Estelito Amparo at Candido Taa. Ayun, na masama raw ang loob. Hi, bakit kayo masama ang loob ninyo? Jayos, salamat. YouTube user, thank you so much. Ricky Boy, hi Ricky Boy. Maraming salamat Ricky Boy. Ricky Boy. Janessa Nuevares. Janessa Nuevares. Hello sa'yo. Inulit ko talaga yung pangalan mo kasi feeling ko mali yung pagkabasa ko eh. Melvin Ali Sontocaldo. Maraming salamat. Hello rin kay Clyde. Maraming salamat kay Kawa Jaso Channel. Kawaii Jaso Channel. Tama po ba? Alda Mascual. Hello kay Kim Merin na anak niya. Maraming salamat. Hello din sa mga nakikinig sa atin. Ayun. Sandali kasi mahaba yung comment niya. Okay. Ano lang pala yun? Comment niya lang pala. Kasi wala siyang pangalan eh. Leia Casas from Bahrain. Ang dami nating listener from Bahrain din. Hi kay SP Amor Groyal, maraming salamat sa inyo. Hello rin kay Chris Gases, kay Ray Miranda, Sally Buma. Ay, siya nga pala, nais kong mag-hello sa mga nagpadala ng mga storya kahapon. Ang dami-dami nyo po. Mukhang mga more than 10 yung nagpadala kahapon. As in, ang dami-dami ko pang ipuproofread muna. Hi naman kay Meljury Molato. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hacker Kahala. Hacker ka ba? Charot. Hi kay Jaime Rodriguez. Maraming salamat din. Hello kay I am Leia 1985, Shumi 9688, Lizzie Locapa, Lily Munar, Colasio, ay Len Mai. Hi kay Len Mai. Hello kay Yunlong na nakikinig sa atin all the way from Hong Kong. Maraming salamat. Edward Ray Odero. Maraming thank you sa iyo. Honey Lee. Maraming salamat din kay Jeannie Velgam. Hi kay Jenny of Cavite. Maraming salamat sa iyo. Antoinette, maraming thank you. Hello din sa nakikinig natin na si Jack Palalios, Crystalline Bacornay, Kim Joyce Clavel, Chona Derotare
Slim. Tama po ba? Happy birthday daw kay Kenny Avery. Birthday today! Naku, umabot yung ano ko, yung pabati ko sa kanya. Hi kay Claudia Kapage. Maraming salamat. Merly Labong, thank you so much. Crystalline Levian Kalagi, maraming thank you. Princesita Meralies, salamat din sa iyong pakikinig. Ayon. And of course, sa lahat ng mga nakinig sa atin, sa lahat ng mga nag-comment, hello po, thank you talaga at pasensya na kung hindi ko po nababasa lahat ng inyong mga komento. Pero sa susunod po, atin na po niyang babasahin. Ayon. So wag na nating patagalin. Simulan na natin ang kwento natin ngayong araw na kakaiba. Talagang makapagmuni-muni ka kung tama pa ba ang mga desisyon mo sa buhay mo. Charot. Huwag na nating patagalin. Ito na po ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Ang kasinungalingan ay isang napakalaking bagay. Kung para sa nagsisinungaling ay wala lamang ito. Para sa pinagsisinungalingan, ito ay bagay na nakakasira ng buhay. Pero naniniwala ka rin ba na lahat ng kasinungalingan mong ibinato mo sa mundo, kahit papaano ay babalik at babalik pa rin ito sa'yo? Dear Mama Mia, unang-una sa lahat ay nais ko pong magpasalamat kung sakali mang isa ang kwento ng buhay ko na iyong maiere sa iyong YouTube channel. Matagal na po akong taga-subaybay ng channel mo, Mama Mia. Mahigit 1 taon na rin. Pero masasabi ko po na lahat po ng kwentong napakinggan ko, lahat yun ay napagkukunan ko ng leksyon at aral para sa aking buhay. Pero kahit na nakikinig ako at may naririnig akong kwento tungkol sa pagsisisi, tungkol sa mga malalaking kasalanan na pilit kinakalimutan, meron pa rin po akong pagsisisi at guilt dito sa puso ko. Oo, Mama Mia, isa pong napakatindi ang nagawa ko sa buhay ko. Na kung pwede lang may rewind sa buhay ay paulit-ulit ko na tong pinindot, wag ko lang magawa ang isang napakalaking pagkakamali na ginawa ko. 4 na taon na ang nakakaraan. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kelly. Hindi ko po yan tunay na pangalan dahil nakakahiya po kapag nalaman ng iba ang mga pinaggagawa ko sa buhay ko. Mama Mia, lumaki po ako sa mahirap na pamilya. 16 years old ako nung pumasok ako sa pakikipagrelasyon. Ang akala ko kasi noon, Mama Mia, kapag nakipagrelasyon ako at kapag minahal ako ng todo ng isang lalaki at ibinahay na niya ako, ay magiging masaya na ang buhay ko. 10 kasi kaming magkakapatid. Ang dami, di ba? Hindi po nagpaawat sa paggawa ng bata ang mga magulang ko. Mama Mia, kahit po napakahirap ng buhay, ay masasabi ko naman na buo ang pamilya namin. Until po nagloko ang papa ko at sumama sa ibang babae. Doon na nagkadaletse-letse ang buhay namin. Masyado kaming naging mahirap. Yung mga panganay o yung mga nauna sa aking 3 mga kapatid ay nagsipagtrabaho para tulungan kami. Kaya lang, buwan lang po ang bibilangin at makakapag-asawa na rin sila. Kaya naman ako, Mama Mia, inisip ko noon ayoko na lang magtrabaho. Ang gusto ko ay magkaroon na lang ng asawa para nang sa ganon ay iaahon niya ako mula sa hirap na kinasadlakan ko. Itago natin siya sa pangalang Mike. Siya po ang unang naging boyfriend ko. Si Mike po, Mama Mia, ay isang trabahador sa isang construction site na malapit sa amin. Hindi po siya taga-aming lugar. Galing po siyang Maynila at kinuha lang siya ng tito niya bilang foreman ng kanyang tito sa construction site na yon. Nagkakilala kami dahil isang araw ay dumaan ako doon at may nagtitinda ng banana Q at doon ako napabili. Bumibili din sila ng mga kasamahan niya.
At dun nga kami nagkakilala dahil kakilala ko yung nagtitinda ng banana Q na siyang tinanungan niya ng pangalan ko kahit nasa harapan lang naman ako ni Mike noon. Ate, ano nga palang pangalan nitong magandang dilag na bumibili ng iyong paninda? Sabi niya. Ay naku sir, Kelly po. Kelly ang pangalan niya. Ang ganda naman ng kaniyang pangalan, bagay sa kaniya. Sabi nito na para bang hindi ko naririnig ang kanilang pinag-usapan. Excuse me, andito po ako. Sabi ko. Ay, sorry miss. Pasensya ka na ha. Nahihiya kasi akong magpakilala sa'yo. Ako nga pala si Mike. Ikaw, anong pangalan mo? Kelly. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Kelly, sabi ko. Mama Mia, mula nga noon kapag dumadaan ako sa construction site na yon ay lagi na akong pinapansin ni Mike. Kahit na may ginagawa siya ay ititigil talaga niya yon kapag nakita na niya ako, pagkatapos ay pupuntahan niya ako at kakausapin. Hanggang sa naging magkaibigan na kaming dalawa ni Mike. Hanggang sa isang araw nung napadaan ako ay inaya niya ako na maghapunan raw kami sa labas. Ako naman ay hindi na nagpaawat noon at pumayag na rin. Nagalit pa ang mama ko noon dahil ang sabi niya ang aga-aga ko raw lumalandi na. 16 na ako noon at kakagraduate lang ng high school. Sabi pa ni mama dapat daw ay magkatulong na lang ako dun sa kanyang pinapasukan para naman makatulong ako sa aming pamilya. Pero sabi ko gusto ko nang mag-asawa. Naiyak pa ang mama ko noon dahil sa sinasabi ko. Alam mo ba ang pinapasok mo, Kelly? Mahirap ang buhay may asawa. Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi naman ako gagaya sa inyo. Isa pa, hahanap ako ng lalaking mahal na mahal ako. Yung lalaking hindi ako kayang ipagpalit sa iba. Yung lalaking hindi katulad ni Papa. Kahit na nagalit ang mama ko ay wala rin naman siyang nagawa. Hindi rin naman kasi siya nakikipag-away sa akin ng matagal dahil marami pa siyang ginagawang trabaho noon. Hanggang sa lumabas na nga kaming dalawa ni Mike, Mama Mia. At pagkatapos lamang ng 3 araw na paglabas-labas namin ng sunod-sunod, ay naging kaming dalawa na. Oo, Mama Mia. Pumayag ako agad na magkaroon kami ng relasyon. Wala pang 1 buwan ay may nangyari na kaagad sa amin ni Mike. Ewan ko ba, kahit na sinabi ko noon na ayoko munang pumasok sa ganoong bagay, ay iba naman pala ang nais ni Mike. Lagi niya akong pinipilit na pumunta kami sa mga lugar na kami lang dalawa. Nung una, Mama Mia, ay pumapayag pa siya na hindi ako sumasama. Hanggang sa nagtagal ay pinipilit na niya ako at dahil takot akong iwanan niya noon ay pumayag na rin ako. Mama Mia, sinanay kasi ako ni Mike na lagi niya akong nililibre ng pagkain. Lagi rin niya akong binibilhan ng kung ano-ano. Kaya naman pumayag na rin ako nung sa huling araw, bago ang aming first monthsary, ay inaya niya akong pumasok sa isang lodging house. Ayoko Mike, natatakot ako sabi ko pa. Talaga bang ayaw mo? Sige ka. Hahanap na lang ako ng iba. Parang hindi mo naman ako mahal, sabi niya. Mahal kita, Mike. Alam mo, Kelly, ako napatunayan ko na sa iyong pagmamahal ko. Binibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Pero parang ikaw, wala ka naman yatang pagmamahal sa akin. Eto lang ang gusto ko, hindi mo pa maibigay. Sa takot kong maiwanan niya, Mama Mia, ay pumayag akong pumasok kami sa isang lodging house. Doon nga ay pinaranas sa akin ni Mike ang unang pagkakataon ko sa pakikipagtalik. Mama Mia, hindi naman yun masyadong masaya pero ayos na rin. Hanggang sa nasanay na kaming dalawa. Hanggang sa wala pang 6 na buwan ng relasyon namin ay nagising na lang ako dahil bumabaliktad ang sikmura ko sa amoy ng bawang ng ginigisang kanin ng kapatid ko. Gulat na gulat ang mama ko nang nagtatakbo ako sa lababo at agad-agad na nasuka. Ano bang nangyayari sa iyo, Kelly? Huwag mong sabihin sa akin na buntis ka, sabi niya. Po? Mama Mia, hindi naman ako noon makasagot ng maayos.
Dahil ang totoo ay 2 linggo na akong hindi dinadat na noon. Pero hindi rin naman ako natatakot kasi may mga buwan naman talaga na hindi ako dinadatnan. Kaya ang akala ko ay normal lang yon. Pero ilang araw lang ang lumipas ay napag-alaman namin na totoo nga. Buntis nga ako, Mama Mia. Nung pinaalam ko yun kay Mike ay kinabahan siya. Nakita ko talaga ang kabang rumehestro sa kanyang muka. Uy Mike, magsalita ka naman. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Hindi pa tayo handa, Kelly, sabi niya. Pero nung malaman yon ng nanay ko ay talagang pinuntahan niya si Mike dun sa construction site at pinagsisigawan nito ang pangbubuntis niya sa akin. Hoy, ikaw, lalaki ka. Alam kong ang laki ng agwat ng edad mo sa anak ko. Kaya pwede kitang ipakulong. Alam mo bang underage pa tong anak ko? Ikaw, siguro mahigit 20 ka na, no? Hindi nagkamali ang mama ko noon, Mama Mia. 23 years old na noon si Mike, samantalang ako ay 16 pa lamang. Kaya naman natakot si Mike. Ang sabi niya ay pananagutan niya raw ako. Kinuha niya ako sa bahay at isinaman niya ako sa inuupahan niyang kwarto. Nung una, Mama Mia, ay ayos lang naman sa akin yon. Ayos lang sa akin na naiiwan ako, nagluluto, naghahanda ng pagkain at dinadalhan ng makakain si Mike sa kanyang pinagtatrabahuan. Ayos lang din ang pagsasama namin nung hindi pa lumalaki ang tiyan ko. At dahil nga, Mama Mia, sa nagsasama na kami ni Mike, ay gabi-gabi na rin niya akong ginagalaw noon. Hindi na rin ako pumapalag. Hindi naman siguro ako mas mabubuntis dahil lagi kaming nagchuchuk-tsakan, di ba? Ibig sabihin lang noon, ginagawa ko ang aking tungkulin bilang asawa ni Mike. Oo, Mama Mia, ginagawa ko na noon ang tungkulin bilang kanyang asawa. Pero nung tumagal at lumalaki na ang tiyan ko, doon na nagbabago si Mike. Lagi na lang siyang lasing kung umuuwi. Mama Mia, nalaman ko pa mula sa mga tsismosa naming kapitbahay na may iba raw babae na dinidate itong si Mike. Kaya naman laking galit ko nung marinig ko yun. Hindi ko na siya binigyan ng tsansa pang magsalita at inaway ko na siya ng inaway. Hindi na lang siya nagsasalita, Mama Mia, at agad-agad na lang siyang natutulog kapag dumarating siya sa inuupahan naming kwarto. Yun ang naging routine namin simula nung mag 5 months na ang tiyan ko. Lagi kaming nag-aaway. Lagi ko siyang binubungangaan. Hanggang sa siguro napuno si Mike, Mama Mia. Isang gabi ay hindi na siya nauwi sa inuupahan naming kwarto. Hindi ako nakatulog buong gabi sa kakaintay sa kanya. Akala ko ay nag-inuman na naman sila ng kaniyang mga kasamahan sa trabaho. Nag-umaga na lang, tumilaok na ang manok, nagising na ang araw pero hindi pa rin dumarating si Mike. Kaya naman ang ginawa ko, Mama Mia, ay pinuntahan ko siya dun sa kaniyang pinagtatrabahuan. Pero laking gulat ko nung magulat din ang mga kasamahan niya nang makita nila ako. Oh, Kelly, hindi ka ba sumama kay Mike? Tanong ng mga ito sa akin. Bakit? San ba ako sasama? Nasaan ba si Mike? Hindi siya umuwi sa amin kagabi, sabi ko. Hindi mo alam? Inatake raw yung tito niya kaya umuwi siya. Paano ko malalaman? Hindi naman siya umuwi. Mama Mia, yun na ang huling naging balita ko kay Mike. Dahil wala po siyang ibinilin sa kahit sino tungkol sa kinaroroonan niya. Wala na rin akong mapagtanungan dahil yung inatake niyang tito ay yung tito mismong foreman nila doon sa site. Inantay ko si Mike. Inantay ko siya ng 2 buwan dahil may 2 months deposit pa naman na natitira doon sa inuupahan naming kwarto. Pero walang Mike na dumating, Mama Mia. Hanggang sa hindi na nga ako makabayad dun sa kwarto at umuwi na lang ako dun sa bahay namin. Galit na galit sa akin ang nanay ko. Oh, ang akala ko ba mag-aasawa ka para makaalis ka na sa sitwasyon natin?
Bakit ngayon parang dinadagdagan mo pa ang palalamunin ko, ha, Kelly? Araw-araw, Mama Mia. Yun ang mga uri ng salita na naririnig ko mula kay Mama. Masasakit na mga salita. Mga salitang hindi ko na talaga matiis hanggang sa makapanganak na ako. Nung makapanganak na ako, Mama Mia, ay nagtinda-tinda pa ako ng isaw dun sa may silong namin. Para naman sa tingin ko kahit papaano ay makatulong. Pero hindi pa rin yun naging sapat. Hanggang sa isang araw, dumating ang classmate ko. "Uy, Kelly, sexy mo pa rin parang hindi ka nanganak," sabi niya. Doon kasi sa amin sa probinsya, Mama Mia, kahit konting balita, kahit konting kibot mo lang, alam agad ng buong baryo. Kahit pa malalayo ang mga bahay sa isa't isa. Ganon katindi ang chismis doon. Kaya naman alam na ng lahat ng mga naging kaklase ko ang kinahinatnan ng buhay ko. Ganito kasi yun eh. Ikwinento ko sa kaibigan kong si Tata ang mga nangyari sa akin. Hirap na hirap nga ako ngayon. Paano ko mabubuhayin tong anak ko? Tapos hirap na hirap pa ako sa araw-araw na lang na pagbubunganga sa akin ng nanay ko. Nakakarindi na, sabi ko. Meron akong solusyon dyan. Bakit hindi ka pumasok sa pinagtatrabahuan ko? Ano? Mama Mia, hindi talaga ako noon makapaniwala na kahit kakapanganak ko pa lang, ay inopera na agad ako ni Tata na pumasok sa kanyang trabaho bilang isang GRO. Mama Mia, alam din ng buong baryo sa amin ang tungkol sa trabaho ni Tata sa Maynila. Wala kasi talagang naililihim dun sa baryo namin. Paano yan? Kakapanganak ko pa lang. Naku, wag mo nang padidehin yung anak mo. Sige ka, baka lumaylay ang mga suso mo. Hindi ka na magiging in doon sa Maynila. Ang dami pa namang makikinis doon. Pero alam mo, Kelly, sa ganda mong yan, siguradong sigurado ako magiging mabenta ka doon. Mama Mia, hindi ko na lang pinatulan doon si Tata. Inisip ko na lang na baka nagbibiro siya. Nung kinagabihan ay tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Ewan ko ba, hindi ko makitang maganda pa rin ako. Pero alam ko naman na medyo maganda pa rin talaga ang hubog ng katawan ko. Hindi naman kasi kami tabain na pamilya, kaya maging ang nanay ko kahit 10 ang naging anak niya ay hindi mo talaga mahahalata sa kanyang katawan. Mahahalata mo na lang yun sa kanyang balat na nangungunot na. Pero sa kanyang katawan ay talaga namang akalain mo na 2 o 1 lang ang naging anak ng nanay. Siguro nga nagmana ang katawan ko sa kanya. Lumipas ang ilang mga buwan. Mas lalo kaming naghirap. Hanggang sa hindi na rin mapigilan, Mama Mia, na isinusugod pa minsan-minsan ang anak ko sa ospital. Mama Mia, nung sinabi ko sa nanay ko na magtatrabaho ako sa Maynila, ay nalaman niya agad na si Tata ang sasamahan ko. Wag na wag mo yang iiwan ang anak mo dito, Kelly. Kung saan ka man pumunta, kung sa impyerno man o kung saan ka man dalhin ang kapalaran mo, bit-bitin mo yang anak mo. Anak mo yan, responsibilidad mo yan. Yan ang laging sinasabi sa akin ni Mama. Lagi niyang sinasabi na hindi niya raw kargo ang kanyang apo. Yan naman, Mama Mia, sinama ko ang bata nung lumuwas ako ng Maynila. Nung sinundo ako ni Kelly sa may terminal ng bus, ay gulat na gulat siya. Bakit mo bitbit yan? Sabi niya. Bakit? Walang mag-aalaga sa anak ko eh. Naku naman, Kelly. Paano ka makakapagtrabaho kapag may bitbit kang sanggol? Mama Mia, nagalit pa sa akin nung una si Tata. Wala raw kaming mapag-iiwanan ng bata. Hanggang sa isang gabi ay may pinakiusapan siyang magbantay dito. Para raw, ma-tour na niya ako sa lugar na pagtatrabahuan ko. Mama Mia, natakot talaga ako nung mapasok ako sa bar na yon. Dami-daming lasing, yung iba nag-aaway pa, yung iba ang lalakas ng boses. Hindi naman kasi sosyal na bar yon, pero ayos na rin daw ang kita, sabi sa akin ni Tata. Kaya naman, Mama Mia, wala na rin akong nagawa pa.
Pikit mata ko na ring pinasok ang trabahong yun. Pero hirap na hirap ako dahil meron akong anak. Hanggang sa isang gabi, yung tagapag-alaga ng baby ko ay sinabi niya sa akin na meron daw siyang kakilala na hindi magkakaroon ng anak kaya gusto raw umampun ng bata. Sakto pa tong anak mo, Kelly. Wala pang 1 taon kaya pwede pa to, sabi niya. Nung una ay nag-aalinlangan ako. Ayokong mawalay sa akin ng anak ko. Kaya lang tama ang sinabi sa akin ni Tata. Paano ako makakapagtrabaho ng maayos kung ganito lagi? Kung meron akong anak na inaalagaan. Tuwing umaga ay hindi ako nakakatulog ng maayos dahil lagi akong nakabantay sa anak ko. Hindi naman kasi po pwede na 24 hours yung magbabantay sa anak ko dahil may mga anak din siyang inaalagaan. Kumbaga, sumasideline lang siya sa akin para kahit papaano ay kumita ng pera. Naghanap naman ako ng magiging tagapag-alaga ng anak ko pero mahirap talaga, Mama Mia. Hanggang sa sinabi sa akin ni Tata na magiging kargo ko lang talaga at pabigat sa akin ng anak ko. Mama Mia, oo. Masakit man pong isipin pero yung anak ko po ay ipinamigay ko. Bibigyan pa sana ako ng pera nung umampun sa kanya, kaya lang hindi naman talaga kakayanin ng konsensya ko na tumanggap ng pera mula sa mga umampun sa anak ko. Kaya hinayaan ko na lamang sila. Sabi ko, alagaan na lang nilang mabuti ang baby girl ko. Mama Mia, ang sabi nila ay sila raw ang bahala. Nung mga unang araw na wala sa akin ang anak ko, ay naging mahirap sa akin. Aaminin ko na kahit burden o pabigat sa akin ng anak ko noon, ay lagi ko pa rin naman siyang naaalala. Lagi ko pa rin siyang naiisip, Mama Mia. Kaya lang, tama ang sabi ni Tata, tuloy ang buhay. Tuloy ang naging buhay ko noon bilang isang GRO. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nung pumunta ako ng mall ay may na-meet akong isang Amerikano. Hindi niya alam ang naging trabaho ko. Na-meet ko lamang siya dahil nagkasabay kami ng order at nagkapalit pa talaga kami nung in-order namin sa isang fast food chain. May kasama siya noong Pinay na sa tansya ko ay kanyang girlfriend. Mama Mia, nung magkakilala kami at nagkangitian ay nakita kong nagalit ang kanyang Pinay sa kanya. Akala ko ay yun lang ang araw na magkakakilala kaming dalawa. Itago na lang natin siya sa pangalang Dave. Akala ko ay hindi na magtatagpo pa ang mga landas namin ni Dave. Kaya lang nagkita ulit kami 2 linggo matapos ang una naming pagkikita. Siya ang unang lumapit sa akin. Sa mall din kami nagkita noon pero hindi na sa isang fast food chain kundi sa labas na ng mall, Mama Mia. Hey, I know you, sabi niya. Ako pa naman noon ay hindi masyadong magaling mag-Ingles kaya ayoko talaga siyang kausapin pero naging makulit siya. Oo, nakakaintindi naman ako kahit papaano pero yung English ko talaga, Mama Mia, ay yung tinatawag nilang crooked English. Yun bang sa mga hindi nakapag-aral katulad ko? Pero naiintindihan naman niya ang pakikipag-usap ko sa kanya. Tinanong pa niya ako kung may oras raw ba ako. Kung kumain na raw ba ako dahil kung hindi pa ay ililibre niya raw ako ng makakain. Kaya naman, dahil sa naging mapilit siya ay sumama na rin ako sa kanya dahil wala naman akong gagawin sa araw na yon. Day off ko noon. Kailangan ko ring magliwaliw para nang sa ganun ay makalimutan ko ang anak ko. Doon ikwinento sa akin ni Dave, Mama Mia, na pinirahan lang pala siya nung babaeng kanyang sinamahan noon. Pabalik na raw siya ng Amerika at inaantay na lang niya ang kanyang ticket na kinukuha ng kanyang mga magulang. Hindi masyadong matanda si Dave. Sa tansya ko ay parang nasa 15 years lang ang agwat ng edad namin. Kaya naman naiisip ko noon na siguro ay magiging mabuti kaming magkaibigan. At yun nga ang nangyari. Simula nga noon ay naging magkasulatan kaming dalawa ni Dave. Wala pa kasing internet nung mga panahon na yun. Wala pang cellphone, Mama Mia. Kaya phone pa lamang kami at magkasulatan pa.
Paminsan-minsan, Mama Mia, ay tumatawag siya sa akin o ako ang tumatawag sa kanya gamit ang telepono ng bar na pinagtatrabahuan ko. Hindi alam ni Dave kung saan ako nagtatrabaho. Ang akala niya, Mama Mia, ay isa lang akong normal na waitress. Hanggang sa lumipas ang mga buwan at naging consistent po ang pagiging magpenpal naming dalawa ni Dave. Hanggang sa paglipas ng 1 taon, Mama Mia, ay sinabi sa akin ni Dave na bibisita siya ulit sa Pilipinas para sa akin. Dito na siya nagtapat sa akin ng pag-ibig niya. At dahil isa siyang Amerikano, kahit na wala pa akong nararamdaman sa kanya noon, ay pumayag ako na magpakasal sa kanya. Mama Mia, nung magpakasal kaming dalawa ni Dave ay meron na siyang anak. Yung anak niya ay 7 years old na noon. Yung anak niya ay anak niya rin sa isa niyang Pinay. Mahilig kasi sa Pinay si Dave, Mama Mia. Hindi lang yun ang unang Pinay na kanyang pinatulan nung magkakilala kami. Ang gusto niya raw kasi ay Pinay dahil maalaga ito. Pero hindi kaagad ako nakaalis ng bansa. Naging mahirap para sa akin ang makaalis. Nung makaalis naman ako ay ilang buwan lang ang inilagi namin dun sa Amerika dahil nagkasakit si Dave. Gusto niya sa Pilipinas na raw manirahan. Meron naman siyang pension, Mama Mia, dahil meron naman siyang mga insurance. Hindi kasi po pwede noon sa Amerika na may trabaho ka tapos wala kang insurance. Dapat may insurance ka talaga. At nung nagkasakit na at hindi na pwedeng magtrabaho, ay insurance na lang ang bumubuhay sa kanya. Kung sa Amerika kami titira ay hindi sasapat ang kanyang insurance, Mama Mia. Kaya naman naisipan niya na dito na kami sa Pilipinas. Dito na kami nanirahan. Nanirahan naman kami ng komportable pero hindi yung masyado talagang komportable. Yung maayos-ayos lang, yung tama lang, yung hindi naman naghihirap. Mama Mia, dito na rin nag-aral ang anak ni Dave na itago na lang natin sa pangalang Justin. Pero Mama Mia, si Justin ay hindi nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. 23 years old siya nung bigla niyang sinabi sa akin na mag-aasawa na raw siya. Nagalit pa kami nung una. Nagalit kami ng papa niya dahil ang gusto namin ay makapagtapos sana si Justin. Pero hindi yun nangyari dahil nabuntis niya ang kanyang girlfriend. Nung ipinakilala niya sa amin ang girlfriend niya ay nagalit pa kami dahil 17 years old pa lamang ito. Ano to? Minor de edad ang binuntis ng anak-anakan ko? Kaya naman sa galit ko noon ay hindi ko tinanggap yung babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Erica. Si Erica, Mama Mia, ay hindi ko talaga gusto. Parang may hindi siya mahinhin. Yung kanyang pananalita ay parang isang pariwarang babae. Kahit naman hindi ko anak si Justin ay tinuring ko pa rin siya na tunay kong anak. Kaya naman pinoprotektahan ko siya sa mga babaeng ganon. Pero wala akong nagawa nung tumira na sa bahay namin si Erica. Hanggang sa lumaki na ang tiyan nito. Doon na naisipan ni Justin na mag-abroad, Mama Mia. Nung una ay hindi ko siya pinapayagan, pero dahil maganda naman ang offer sa kanya ng kanyang kaibigan sa Amerika at dahil American citizen naman itong si Justin ay pumayag na rin ako. Mama Mia, hindi pa sila na ikakasal noon ni Erica dahil masyado pang bata si Erica noon. Kailangan kasi ng parents' consent at hindi na namin mahagilap ang mga magulang ni Erica. Ang sabi sa amin ni Erica ay iniwanan daw siya ng kanyang ina nung mamatay ang kanyang ama. Sa tiyahin raw siya lumaki. Pero hindi rin naman daw siya itinuring na kadugo ng kanyang tiyahin dahil ampun lamang siya ng kanyang mga magulang. Hindi ko na rin inusisa pa ang buhay ni Erica. Pero nung umalis si Justin at nagbunta ng Amerika, Mama Mia, dito na na-stress masyado si Erica hanggang sa magdugo ito at hanggang sa makunan ito. Nung nakunan siya ay pinapaalis ko siya sa bahay namin. Sabi ko, hindi ko siya gusto. Pero naging matigas siya, Mama Mia.
Dahil sabi ni Justin ay hindi raw pwede na umalis siya sa bahay namin. Ano po ba ang gusto niyo, tita, para matanggap niyo lang ako? Para kay Justin. Mahal ko naman si Justin sabi niya. Erica, hindi ang katulad mo ang gugustuhin ko para sa anak ko. Hindi naman kayo ang nanay ni Justin para magdesisyon kayo ng ganyan. Pagkasabi niya noon ay sinampal ko si Erica, Mama Mia. Nagalit talaga ako. Sa sobrang galit ko sa kanya ay pinalayas ko siya. Napilitan naman siyang umalis. Ayaw niya sanang umalis noon pero kinaladkad ko talaga siya palabas. Nilak ko yung gate. Kinuha ko yung mga damit niya at saka itinaboy siya palayo. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi ko alam kung magkakaroon pa sila ng contact sa isa't isa ng anak-anakan ko. Kasi si Justin noon, Mama Mia, ay hindi naman nag-iwan ng pang-cellphone ni Erica. Nung nagpadala siya sa akin ng pera, ang sabi niya ay bilhan ko raw ng cellphone si Erica pero hindi ko ginawa. Ang sabi ko sa kanya ay tsaka ko na lang siya bibilhan. Ilang araw pang lumipas ay tumawag si Justin. Hinahanap niya sa akin kung nasaan si Erica. Ang sabi ko, umalis si Erica pagkatapos nitong kunin ang perang pambili ng cellphone. Oo, nagsinungaling ako, Mama Mia. Nagsinungaling ako kay Justin dahil ayoko na magkita pa silang dalawa ni Erica. Galit na galit si Justin noon. Ang sabi niya, hindi niya raw akalain na magagawa sa kanya ni Erica yon. Sabi ko naman kay Justin ay mukha naman talagang hindi matinong babae yung napili niya. Umiyak pa ng umiyak ang anak-anakan ko noon, Mama Mia. Ang sabi niya hindi na raw muna siya uuwi galing sa Amerika. Sabi ko ayos lang. Doon na lang siya maghanap ng kanyang ipapalit kay Erica dahil mas maraming babae doon na nababagay sa kanya. At yun nga ang nangyari. Hindi nga umuuwi si Justin. At dahil Amerikano siya, Mama Mia, ay hindi na rin siya masyadong nagpapadala ng pera sa amin. Pero ayos lang din dahil may insurance naman ang asawa ko at nakakaraos pa rin kaming dalawa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, isang pamilyar na babae ang nakita ko sa isang grocery store. Kelly? Kelly, ikaw nga! Hindi ko na siya halos makilala dahil tumanda na nga kami. Pero nung magpakilala siya ay nagulat ako dahil si tata ito. Kumusta ka na? Sabi ko. Eto, dun pa rin nagtatrabaho. Talaga? Tindi mo rin mabenta ka pa rin? Sabi ko. Hindi na ako nagbebenta ng katawan ko, ano ka ba? Sino pa bang bibili ng mga ganitong kulubot ko? Anong trabaho mo doon? Mama Sang, ibig sabihin? Oo, ako na ang nagmamanage nung bar at hindi na rin yun basta-basta bar na lang. Medyo may class na rin yun. Nabili kasi yun ng isang parokyano ko noon. At ngayon, ginawa niya akong manager doon. Bumisita ka naman minsan. Ikaw simula nung makabingwit ka ng Amerikano, hindi mo na ako binalikan. Kumusta ka na? Kababalik mo lang ba galing Amerika? Tanong niya. Hindi. Dito lang din kami sa Maynila. Dito na kami nakatira simula nung mabaldado yung Amerikano ko. Mahirap kasing tumira sa Amerika kasi hindi kakayanin nung pension niya at nung insurance niya ang gastos doon. Alam mo naman sa Amerika, malalaki ang gastos. Malaki nga ang kitaan, malaki din naman ang gastos. Kaya napili niya na dito na lang kami. Sabi nito, ay ayos din yan at nandito kayo. Bisitahin mo naman ako paminsan-minsan. Wag na, ayoko nang balikan yung buhay ko noon. No offense pero masaya na ako sa buhay ko ngayon Okay, sana naman. Wag sa burol ko ikaw bumalik Pagbibiro ni tata. Mama Mia, hindi talaga magandang magbiro ng mga bagay na ganon. Dahil nagkakatotoo
Wala pang 3 buwan mula nung magkita kami ni Tata, ay nabalitaan ko mula sa dati naming kaibigan na nakita ko sa isang palengke na nagkasakit pala ito. Dinalaw ko pa si Tata sa ospital at gulat na gulat ako, Mama Mia, dahil nakita ko doon ang isang babaeng ayoko na sanang makita. Walang iba kundi si Erica, ang ex ni Justin. Tita, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong niya sa akin. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa kwarto ng kaibigan ko? Kaibigan mo? Si Tita Tata? Tita mo siya? Hindi. Pwede ba, Erica? Huwag na tayong magplastikan pa. Alam kong hindi mo ko gusto at hindi rin naman kita gusto. Tita, gusto ko lang sanang kumustahin si Justin. Maayos na si Justin. May maganda na siyang buhay sa Amerika at kasal na rin siya. Pagsisinungaling ko, Mama Mia. Doon ay napaiyak si Erica at umalis na sa harapan ko. Pumunta na ako doon sa kung nasaan ang aking kaibigan. At pagkaalis ni Erica ay naggising na rin ito. Matindi ng sakit sa baga ni Tata at hindi na raw niya kakayanin ng anumang operasyon, Mama Mia. Naging komplikado na rin dahil nagkaroon na ito ng cancer. Mama Mia, hindi ko akalain na ganun lang kabilis mauupos ang isang tao. Kasi nung nagkita kami halos 5 buwan na ang nakakaraan, ay maganda pang pangangatawan ng kaibigan ko. Kaya lang ako heto ngayon sa harapan niya. Hindi ko na siya halos makilala dahil sa sobrang payat na niya. Mama Mia, nag-usap kaming dalawa ni Tata. Ilang oras pa akong nagstay doon hanggang sa makabalik si Erica. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ito nga pala si Erica, isa sa mga babae ko sa bar. Pero siya na rin ang nag-aalaga sa akin dahil magkasama kami sa bahay. Oo, kilala ko siya, sabi ko. Kilalang kilala ko siya. Magkakilala kayo? Paano kayo nagkakilala? Tanong ni Erica. Ito ang kaibigan kong sinasabi sa'yo. Mama Mia, dun ako nagulat sa naging revelasyon nila. Parang pelikula po. Parang pangyayari sa movie. Oo, Mama Mia. Tama po ang hula ninyo kung ang hinula ninyo ay anak ko si Erica. Nakita raw kasi siya ni Tata, Mama Mia, nung pinalayas ko siya. Nagkakilala raw sila sa isang parke noon. At nung magkakilala sila ay inoperan raw siya ni Tata ng trabaho. Ayaw raw sana niya doon, Mama Mia. Pero wala siyang magawa dahil wala naman siyang mapupuntahan. Kasi yung kanyang tita na nagpalaki sa kanya ay umuwi na raw ng probinsya. Mama Mia, habang magkasama raw sila ni Tata at binigyan siya ng trabaho dito, ay dito raw nalaman ni Tata kung sino ang mga umampon kay Erica. Walang iba kundi yung mga umampon noon sa anak ko. Namatay raw ang lalaki. At nung mamatay na raw ito ay umalis din daw ang lalaki at ibinilin sa kanyang kapatid ang inampon niyang bata mula sa akin. At yun ay walang iba kundi si Erica. Nung malaman namin ang katotohanan ay nagalit sa akin si Erica, Mama Mia. Ako naman, yung galit na nararamdaman ko para kay Erica ay parang unti-unting lumulusaw. Hindi ko alam kung paano ako magre-react noon. Biglang umalis si Erica. Sinundan ko siya, Mama Mia, pero ang sabi niya, nagagalit daw siya sa akin. Sobrang naging galit niya. Mama Mia, hindi ko alam noon kung anong maramdaman ko. Sobra ang nararamdaman ko noon. Hindi ko akalain ang babaeng kinamuhian ko, ang babaeng itinapon ko sa labas ng bahay ko, ang babaeng pinalayas ko, at ang babaeng ayaw na ayaw ko para sa anak-anakan kong si Justin ay walang iba kundi ang sarili kong anak. Araw-araw akong pumupunta sa ospital noon
Nagbabaka sakaling kausapin ako ni Erica pero hindi niya ginawa, Mama Mia. Sa tuwing lalapitan ko siya ay tinataboy niya ako. Nang sabi niya nandoon lang daw siya para kay tata. Nag-offer din ako kay Erica na papag-aralin ko siya, Mama Mia. Nag-offer ako sa kanya na umalis siya dun sa bar na yon. Pero ang sabi niya, hindi niya raw kailangan ng tulong ko. Bakit? Ikinakahiya mo ba na ang anak mo ay isang GRO? Ikinakahiya mo ba na ang anak mo ay sumunod rin sa mga yapak mo? Ikinakahiya mo ba na ikaw ang naging dahilan kung bakit naging ganito din ang buhay ko? Panunumbat sa akin ni Erica. Wala akong masagot sa lahat ng mga naging panunumbat niya sa akin, Mama Mia, kundi iyak lamang. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at tuluyan nang nagupo ng sakit na cancer ang kaibigan kong si Tata. At tuluyan na itong namatay. At dahil hindi naman ito nagkaroon ng pamilya at wala ring anak, ay si Erica ang nag-asikaso ng kanyang burol. Tinulungan ko si Erica pero ang sabi niya hindi niya raw kailangan ng tulong ko. Mas naging ina pa raw sa kanya si Tata sa mga huling sandali nito sa mundo kaysa sa akin. Paulit-ulit akong humihingi noon ng tawad sa anak ko, Mama Mia. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na bigyan niya ako ng pagkakataon na magpakaina sa kanya. Pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Hinamin ko rin kay Justin ng totoo. Hinamin ko sa kanya na pinalayas ko si Erica. Nagalit din sa akin si Justin, Mama Mia. Pero wala na raw siyang magagawa dahil nagkaroon na rin siya ng panibagong pag-ibig dun sa Amerika. Maging ang asawa kong si Dave nung malaman niya ang mga ginawa ko sa buhay ko noon. Nung malaman niyang nakaraan ko ay nagalit siya. Hindi naman daw sa hindi niya ako matatanggap. Pero dahil daw sa kasinungalingan ko, Mama Mia, ay hindi niya raw maatim na makisama pa sa akin. Tinawagan niya si Justin at humingi siya ng tulong sa anak niya para magbalik sa Amerika. Bumalik nga si Dave sa Amerika, tuluyan na niya akong iniwanan. Mama Mia, mag-isa na lang ako ngayon sa buhay. Hindi naman sa wala na akong makain dahil mayroon naman akong mumunting negosyo na nakakapag-sustain naman sa akin at sobra pa, Mama Mia. Araw-araw kong inaakit si Erica na patawarin ako. Araw-araw akong humihingi ng tawad sa anak ko pero hindi niya ako magawang patawarin. Mama Mia, gabi-gabi ko rin siyang pinupuntahan sa bar na kanyang pinagtatrabahuan. Lagi ko siyang hinihikayat na umalis na doon. Hanggang sa siguro dumating ang punto na nainis at napuno na rin sa akin ang anak ko. Umalis siya, Mama Mia. Umalis siya sa bar na yun nang wala man lang pasabi sa kahit na sino kung saan siya pumunta. Oo, Mama Mia. Umalis ang anak ko. At hindi na niya ako binigyan pa ng pagkakataon para makapagpaliwanag sa kanya. Hindi na ako binigyan pa ng pagkakataon ng anak ko para ipaliwanag sa kanya o para bumawi sa kanya sa lahat ng mga naging kasalanan ko. Grabe ang iyak ko noon. Grabe ang paghingi ko ng tawad pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ako pinapatawad. Mama Mia, sumulat ako sa iyong programa hindi para husgahan ng mga tao. Sumulat ako nagbabaka sakali na baka sa pamamagitan ng inyong programa ay kumontak naman sa akin ang anak ko. Sa pamamagitan ng iyong programa ay mapatawad niya ako. Mahal na mahal ko ang anak ko, Mama Mia, at sising-sisi ako sa mga ginawa kong kasalanan sa kanya. Pero alam ko na wala rin naman akong magagawa para tuluyan niya akong patawarin. Sana lang talaga ay dumating ang araw na mapatawad na niya ako. Sana lang talaga ay dumating ang araw na pagbigyan naman ako ng anak ko ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon para mapatunayan sa kanya na mahal ko siya. Na kahit ipinamigay ko siya noon ay hindi naman siya nawala sa puso't isip ko. Na pinagsisihan ko lahat ng pang-aaping ginawa ko sa kanya.
Mama Mia, alam kong medyo maikli lang po ang kwento ko. Hindi ko na kasi gustong ikwento pa ng buong buo ang kwento ng buhay ko dahil hindi ko kinakayang magsulat, Mama Mia. Hindi ko kinakayang isulat ng buo ang kwento ko dahil hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa mga naging pangyayari sa buhay ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko sa mga naging kasalanan ko. Oo, hindi ako naging mabuting ina at hindi ako naging mabuting tao, anak, man lang sa mga magulang ko. Pero sana, Mama Mia, sana bago man lang ako umalis sa mundong ibabaw, kahit hindi na ako mapatawad ng iba, kahit hindi na ako mapatawad ni Justin at ng asawa kong si Dave, kahit hindi na nila ako balikan, ayos lang. Ang importante sa akin, Mama Mia, ay mapatawad ako ng anak ko. Ang importante sa akin ay mapatawad ako ni Erica. Kahit hindi na niya ako ituring na ina, basta marinig ko lang mula sa kanya na pinapatawad na niya ako, ay ayos na ako doon. Maraming salamat po, Mama Mia, at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Kelly. Maikli lang ang kwento ni Kelly. Gusto ko sanang dagdagan dahil alam kong mas maganda sana yun kung buo, kung naikwento niya talaga lahat ng mga pangyayari. Pero rerespetuhin natin ang kanyang hiling na hanggang dun lang muna ang kanyang ikukwento dahil hindi niya nakakayang ikwento ng buo dahil nasasaktan pa rin siya at nagigilty pa rin siya sa kanyang mga nagawa. Kelly, wala na tayong magagawa dahil nangyari na ang mga nangyari. Oo, ang magagawa mo na lamang ay paulit-ulit na humingi ng tawad sa Diyos sa mga ginawa mong kasalanan. Ako naman ay naniniwala na ang ating Panginoon ay hindi mapagparusang Panginoon, kundi maunawain at mapagpatawad na Panginoon. Kaya lang, naniniwala din ako na kahit pinatawad ka na, hindi mo pa rin maiiwasan na maranasan mo pa rin ang mga consequence ng mga naging desisyon mo noon. Ng mga pagsisinungaling mo, basta lahat ng kasalanan mo. Pero kailangan mo lang i-endure siguro. Naniniwala pa rin ako na darating ang araw na magkikita rin kayong muli ni Kelly, na mapapatawad ka rin muli ng anak mo. Ipagdasal mo lang talaga, Madam Kelly. Sa mga nakikinig ngayon, please po share this video. Share this, i-like nyo at i-share tong video na to para nang sa ganun kahit papano ay makatulong tayo sa ating tagapakinig na si Madam Kelly para kahit papano ay magkaroon ng mas malaki-laking tsansa na makaabot sa kanyang kwento na to. Sana umabot ito kay Erica. Sana umabot ito sa anak ni Kelly at sana mapatawad na rin siya. Sa mga nakikinig din ngayon, maraming salamat at nandito pa rin kayo hanggang sa mga sandaling ito ng kwento ng buhay ni Madam Kelly. Please do po, wag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at wag niyong kalimutan na mag-click ng notification bell at sana may natutunan kayo sa kwento natin ngayong araw. Na sana wag tayong wag tayong manira ng buhay ng iba, lalong-lalo na sa pamamagitan ng pagsisinungaling dahil babalik at babalik talaga ito sa atin. At wag niyo pong kakalimutan na kung may sarili kayong kwento na makakapagbigay ng inspirasyon, leksyon at kung ano-ano pa sa iba nating mga tagapakinig, please do share that po. Email nyo lamang sa mamamia.cdo0317@gmail.com. Oo, ikwento nyo po ng buo para mas maintindihan natin. Pero kung hindi nyo po kinakaya na ikwento ng buo, pwede naman pong pa-outline lang. Basta nasa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At pwede natin gawan yan ng buong kwento at isisend namin balik sa inyo. Tapos basahin nyo, tignan nyo kung tama ba ang pagkakakwento namin. At kung tama, balik nyo rin agad para nang sa ganun ay mabasa natin dito sa ating channel. Ito po ang kauna-unahang kwento sa mahigit ilang buwan na medyo maikli lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig pa rin. At huwag niyo pong kakalimutan na suportahan ang ating channel. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.